What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, bibigyan ko kayo ng top 5 Infinix smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. So tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, pag-uusapan natin yung mga bagong... So yun, for today's video, pag-uusapan natin yung top 5 na Infinix smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. Syempre, especially dito sa mga online platforms natin. Ang magandang balita kasi ngayong 5.5 is meron silang ino-offer ng mga vouchers up to 2,000 pesos off para sa bibili ng mga smartphone ngayong 2026. And again, yung mga link niya nandito lang sa ating video. So tap mo yung video, ayan, product, ayan, view products, mura nyo lang makukuha dyan yung mga smartphones na sasabihin natin dito sa ating video. And yun nga, since Infinix hataw na hataw ngayon 2026, bibigyan ko kayo ng 5 Infinix smartphone na sobrang sulit pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. Number 5 sa ating listahan is yung Infinix Smart 10. So grabe benta nitong smartphone na to, at syempre ngayon is napakamura pa rin nitong si Infinix Smart 10. Usually tingnan natin yung price niya sa online, mura nyo lang makukuha itong Infinix Smart 10. So check natin. Ang Infinix Smart 10, pwede nyo siya makuha ng around 4,000 pesos, di ba? Very affordable, and that is the 4GB 64, and meron din tayo 4GB 128GB of internal storage at 3GB 64. Yung 3GB 64 pwede nyo siya makuha ng 3,500, 3,800, di ba? Napakamura mga idol. So kumbaga, when it comes sa presyo, ito isa to sa pinaka-affordable na pwede nyo makuha ngayon 2026. So lumabas siya last year at grabe benta rin nito, at ngayon 2026 hataw na hataw pa rin siya and still available pa rin siya sa market. At yung screen niya is 6.67 inches, IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p, 120Hz screen refresh rate. Sa OS out of the box na Android 15 to, with XOS 15 na Go Edition po itong si Infinix Smart 10. Sa chipset, it is powered ng Unisoc T7250 with octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And pagdating sa camera niya, meron siyang single rear camera with 8 megapixel, and yung front-facing camera niya is 8 megapixel as well. Meron siyang dual sear speakers, and pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery. Sad to say, it's 10 watt charging rate. So yung reason kung bakit nasa top 5 ko ang Infinix Smart 10, unang-una affordability. Biro mo 3,000 to 4,000 pesos pwede ka na makabili ng isang smartphone. Ito yung mga huling product na Infinix na sobrang mura at ino-offer pa rin nila ngayon 2026, which is kahit na lumabas na yung Infinix Smart 20, itong Infinix Smart 10 hataw na hataw pa rin siya sa market. Wala akong nakita ngayon sa online na Infinix Smart 10 Plus, yun lang nalungkot ako, pero the Infinix Smart 10 yun yung in-stay nila, na which is very pa rin affordable, di ba? Maganda yung screen, malaki, mataas ang refresh rate, yung processor niya is all goods, kayang-kaya laban niya si Infinix Smart 10 sa karamihan din ng mga lumalabas sa smartphone na meron pang Unisoc T7225. Ito Unisoc T7250. So the processor itself is great. RAM at ROM reasonable naman for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Malaki rin yung battery, 5,000 mAh, pero the sad part, it is only 10 watt charging rate. Pang-apat sa ating listahan is yung napaka-slim na smartphone ni Infinix, which is the Infinix Hot 60 Pro Plus. So itong smartphone na to, napaka-solid at napaganda ng overall specifications niya, under 10,000 pesos lang. So sa online, mga idol, as of ngayong May 2026, ang presyo na lang ng Infinix Hot 60 Pro Plus, pwede nyo siya makuha for a price na 8,000 pesos. Ayan o. So tinitingnan pa natin yung mga ibang variant niya. Yes, 8,000 to 9,000 pesos for the Infinix Hot 60 Pro Plus, and that is 8GB to 56GB of internal storage. And again, pag dito kayo bumili sa ating product link, may discount pa yan, di ba? So ang presyo niya 10, pag may discount pa, or 8 to 9,000 pesos, diba? Sobrang solid at napakagandang deal yung makukuha itong Infinix Hot 60 Pro Plus ngayon. Meron siyang curved display, 6.78 inches, 1.5K resolution, AMOLED display pa tong smartphone na to. With Corning Gorilla Glass 7 eye protection, 144Hz refresh rate, and a stunning 4,500 nits of brightness. Since last year to na-release, Android 15 siya with XOS 15 out of the box, pero hindi natin alam kung na-update ba yan sa Android
2016. So shoutout sa mga nakabili ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Kung na-update nyo ba yung smartphone nyo, kasi ang akin wala na na-dispose ko na siya. The processor, it is powered ng MediaTek Helio G200 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, it is powered ng Mali G57 GPU. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. And pagdating sa camera, ito maganda dito kasi camera neto is Sony sensor. It's Sony IMX822. At pagdating sa main megapixel niya is 50 megapixel. Meron siyang 13 megapixel front-facing camera, dual steer speakers, sound by JBL, in-display fingerprint scanner. Pagdating sa battery, meron siyang 5,160 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate. And sa protection niya sa tubig, it is protected ng IP65 water and dust resistant. So number 4 sa aking listahan, si Infinix Hot 60 Pro Plus. Unang-una dyan, syempre sa overall specifications na napakasulit, under 10,000 pesos. Meron na kayong smartphone na pang flagship level na rin. So biruin mo the resolution curve, 1.5K resolution pa siya, napakalaki ng screen size. To be honest, pag maglalaro kayo dito, panigurado may enjoy nyo yung experience nyo dahil sa kanyang curved display, very vibrant display, and yung camera niya hindi basta-basta na 50 megapixel dahil Sony IMX822 siya. Kaya makakapagbigay sa inyo to ng outstanding camera performance sa isang entry-level device. Dual steer speakers pa siya, sound ng JBL, di ba? So maglalaro kayo dito or manonood, panigurado matutuwa ang inyong tenga sa inyong listening experience dito sa smartphone na to. Mapoprovide ng very outstanding yan ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Sa battery, medyo skeptically ba, 5,160 mAh battery, pero again 5,000 is still 5,000, malaki pa rin yan. Kung itaturn mo doon sa charging rate niya, 45 watt, napakabilis niyan. In less than 1 hour lang, full charge na agad itong smartphone na to. Hindi po polycarbonate ang back nito dahil fiberglass material ang ginamit nila para mas ma-maintain yung pagka-lightweight netong si Infinix Hot 60 Pro Plus. Number 3 sa ating listahan is the Infinix Hot 60 Pro. So, itong smartphone na to ay syempre hindi sila nagkakalayo ng specification ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Kung bakit ito yung number 3 ko, kasi mas mura siya compare sa Infinix Hot 60 Pro Plus. At I think mas piniprefer siya ng mga ibang consumers natin kasi flat display po itong smartphone na to. Iba kasi ayaw na yung curve. Ito kasi flat at parang mas ito yung nakikita kong mabenta compare sa Infinix Hot 60 Pro Plus. So yung screen niya, same na same din naman, 6.78 inches, AMOLED display, 1.5K resolution, 4500 nits of brightness at napakataas ang refresh rate, 144Hz refresh rate na ang i-offer netong smartphone na to. Same din ang processor, it's MediaTek Helio G200. Meron siya 50 megapixel main camera, pero to ay hindi po Sony sensor. At meron siyang 13 megapixel front-facing camera. Meron siyang dual steer speakers din, pero to I think hindi to sound by Dolby, ay by JBL. In display fingerprint scanner as well. Pagdating sa battery, meron siyang 5,160 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate. And ito ay protected ng IP64 water and dust resistant. So, Lods, bakit number 3 so sa'yo to? Mas maganda naman ng 60 Pro Plus. So, yun nga, based on my observation while reviewing these two smartphone, mas maraming gusto yung Infinix Hot 60 Pro compare sa 60 Pro Plus. Kasi yung iba, to be honest, ayaw nila yung sobrang nipis. Yun yung napansin ko doon Mas prefer nila yung 60 Pro Plus na mas better yung build quality niya, na box type siya na hindi siya sobrang nipis. Kasi iba ayaw yung sobrang nipis dahil madulas daw sa kamay, accidental touch kasi curved display. Kaya mas prefer nila to, mas mura at hindi ganon. Wala silang ganon pinagkaiba when it comes sa specification. Number 2 sa ating listahan is syempre yung bagong labas ngayon na smartphone ni Infinix, the Infinix Note 60 Pro. So itong smartphone na to ay grabe, solid, jump pack ang specifications niya. Medyo tumaas ang kanyang price compared doon sa kanyang predecessor. Pero again, when it comes sa specifications niya, napakasulit naman itong smartphone na to. Pwede nyo ito makuha for a price na 15 to 18,000 pesos. So again, naglalaro ng ganyan lang yung presyo na itong smartphone na to. At ito nga, when it comes sa design niya, is very identical syempre sa iPhone 17 Pro Max. Kung gusto niyo isang smartphone na kamukha talagang 17 Pro Max, ito na ang isang smartphone na hinanap nyo, ang Infinix Note 60 Pro. So sa screen, meron siyang 6.78 inches AMOLED display with 1.5K resolution, 144Hz refresh rate siya, 4500 nits of brightness pa itong si Infinix Note 60 Pro. So OS out of the box, ang Android 16 siya with XOS 16 at meron tong promise ngayon na software update na up to 3 years, which is very
welcoming sa mga Infinix smartphones na before walang ganyang mga pinapromise Infinix, ngayon meron na. Sa processor, it is powered ng Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 processor na 4 nanometer siya, at sa GPU is Adreno 810. The low option, meron tayong 8GB of RAM and 12GB of RAM. At pagdating sa camera niya, meron tayong 50 megapixel main camera with optical image stabilization, megapixel ultra wide camera, support niyang 4K video recording mapa rear or front facing camera. At pagdating sa front facing camera, meron sa 13 megapixels. Dalawang kanya speakers, sound by dalawang kanya speakers, sound by JBL, at meron siyang in-display fingerprint scanner. Pagdating sa battery, napakalaki, 6500 mAh na removable battery. Sobrang tulin mag-charge na ito, 90 watt fast charging rate. Meron din to syempre very popular na bypass charging. It is protected ng IP64 water and dust resistant. So number 2 sa listahan ko si Infinix si Note 60 Pro. And of course, overall specifications na napaganda, sobrang solid. At syempre kung naghanap kayo ng isang smartphone na mukhang iPhone 17 Pro Max, ito na maganda, isuggest nyo. And yung likod nito, parang meron siya yung parang sa LG Lollipop, yung parang LED light doon na parang animation, di ba? Sobrang solid niyan, very innovative when it comes sa Infinix. Kaya yun, unang-una display, napaganda, reasonable processor, reasonable RAM at ROM, maganda camera performance, and syempre napakalaking hatak ng design na ito dahil mukha siyang iPhone 17 Pro Max. At ang pinaka number 1 sa aking listahan, I know maraming magdi-disagree, pero ito ay para sa akin, the Infinix Smart 20. Lods, bakit yan ang number 1 mo? Mas magaganda naman ang specs ng Note 60 Pro. Again mga idol, when it comes sa buying ng smartphone, hindi lang naman yan ang tinitingnan. Siyempre perspective din natin, budget. Mas mabenta ang Infinix Smart 20 compare sa Infinix Note 60 Pro dahil sa kanya affordability, di ba? Mas maraming nata-target na consumer ang Infinix Smart 20 compare sa Infinix Note 60 Pro kasi mas mahal talaga ang Note 60 Pro at iba hindi talaga ma-afford yan. Kaya dito sa Infinix Smart 20, maraming mga consumers ang kayang-kayang afford itong smartphone na to. Kaya number 1 siya sa akin dahil yan, of course, sa affordability. Siyempre, ang presyo nito sa online ngayon is 4 to 5,000 pesos lang at meron pa tayong discount voucher dyan. Ayan, very affordable lang ng Infinix Smart 20 ngayon. Sa screen niya, malaki rin naman, 6.78 inches IPS LCD display and flat display po ito with the resolution of HD Plus 720p at na 120Hz screen refresh rate pa to. It is powered ng Android 16 with XOS 16. Sa chipset, MediaTek Helio G81, G81 Ultra Met with octa-core CPU na merong clock speed up to 2.0 GHz, and sa GPU, nakamali G52 po ito. Dual rear camera system with 8 megapixel main camera and an 8 megapixel front facing camera. Support nila ang Full HD 1080p video recording. Pagdating sa battery, meron tong 5200 mAh na removable battery with 10 watt charging rate at meron tong IP64 water and dust resistant. So major improvement dito sa Infinix Smart 20 compared sa Infinix Smart 10 is of course operating system dahil hindi na po ito naka-Go edition. Full Android na siya and wala na siyang 3GB of RAM. Pinakamaliit is 4GB of RAM. Biruin mo 4,000 pesos, meron ka ng smartphone or reasonable smartphone na magagamit mo pang araw-araw mo. Kaya for me, number 1 siya sa akin dahil sobrang benta niya at mukha rin siyang iPhone 17 Pro Max dahil sa kanyang orange-like na design, yung sunlight orange ba yun. Kaya yun mga ka-J-Vlog, ang ating top 5 Infinix smartphone ngayong 2026. Kaya kung interested kayo, lahat ng link na mga yan nandito lang sa ating video. So tap mo yung video, ayan, merong product link dyan or yung mga link sila, or yung mga link sila nandito lang sa baba ng ating video. Sa buong video natin, nandyan lang yung link yan. I-click nyo na yan. Automatic na po mag-discount ang inyong voucher sa mga Infinix smartphone na to, and hopefully nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng mga smartphone.